Insofar as system loss, dahil natural yung ibang component ng system loss, talagang hindi maiiwasan. But it can be minimized. And to minimize it, kinakailangan din na mag-introduce ng capital expenditures ang distribution utilities or kaya pababain yung kanyang pilferages. So may katumbas yun, so kakailanganin lang na balansihin po. Yung balancing kasi ang problema, Chair, dahil sa katulad nga niyang pilferage, nangyayari naman talaga ito, lalo na sa Valenzuela at sa Caloocan. Hindi mo narinig, Mr. Chair, Buti na lang hindi mo narinig. Itong mga pilferage sa electricity, sabi ko marami yan ako sa Valenzuela at sa Caloocan, Hindi ko lang malamang alin yung mas Hindi to kontrolado ng distribution utility. Talagang maraming nagnanakaw ng kuryente. Kaya lang, para ipasa natin doon sa pangkalahatang consumers naman, wala namang kinalaman sa... Siguro, kung ipasa mo doon sa nagnakaw, okay lang yun. Pero wala namang kinalaman sa pagnanakaw. Pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Kaya sa pagbabalanse natin, sino ba yung pinoproteksyonan natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor. Sabi kasi ng Supreme Court decision dito, any expense charged to a consumer by a distribution utility that did not relate to his benefit is inequitable and unjustified. So, pilferage, ninakaw ng kapitbahay niya, it did not inure to his benefit. Bakit niya babayaran? So, ito yung pinaka-problema Now, let's talk about, mag-umpisa tayo para maunawaan nating lahat. Kayo po, ERC and NEA, interested kayo doon sa mga electric cooperatives doon sa Uniform Reportorial Requirements or URR. Tama? Opo, tama po. Meron tayong pinatutupad na URR. Yung pong distribution utility, nung bumili siya sa power producer, X amount, at nung makolekta niya, X amount, meron diferensya Di ba? Tama po yun. So bumili siya sa supplier, nung singilin niya yung binenta niya, hindi niya ma-maximize yung... Yun ang... Technically, yun ang system loss. Tama? Tama. Yun po yung konsepto natin ng system loss, yung difference ng kilowatt hours na sinupply ng mga suppliers ng isang distribution utility at saka yung kilowatt hours naman na naibenta ng distribution utility. Kaya nga, so ano po yun? Nasaan po yung problema? Maaaring ng kolekta, hindi niya nakolekta ng tama. Maaaring yung iba, binulsa niya siguro. Pangkaraniwan, ganun po So, yung technical side po nito, sabi ng Meralco, for example, meron po talagang this is natural in this commodity. Tumaas ang voltahe, di ba? Umusok, may nawala. Siguro, nabalatan ng kuryente, lumabas ang kuryente. Sa layo mula doon sa generation to transmission, hanggang doon sa kahuli-huli ang bahay na sinuplayan mo. Depende sa layo, di ba? Yun ang technical. Kaya lang, sabi ko, pinipilit ko nga, bago ka naman nagpasya na gumawa ng kuryente, alam mo na ito Di ba? Halimbawa, ikaw ang may-ari ng Meralco, Mr. Chair. Nung ginawa mo yung Meralco, pati yung iyong mga shareholders, alam nila na meron po kayong risk dito. Meron kayo talagang technical loss. Hindi nyo naman pinag-usapan, hindi, ipapasa natin sa Hindi po Na-recognize na ninyo, from the time you decided to go into this venture, alam nyo na meron kayong technical loss. Yun ang punto. May mawawala at mawawala. Di po ba?
Yun pong ating mga distribution utility kasi, Hindi, sumagot ka muna. may mawawala at Oh, may yun. mawawala. Pero alam niyo po yun. Opo. Ngayon, nung alam po ninyo yun, bago kayo magpasya na gumawa ng kuryente, sa akin, these are calculated element of risks associated with business. Ang Tama negosyo po kasi ng ating mga distribution utility ay hindi gumawa ng kuryente, kundi ay maghatid lang. At sa kanilang paghahatid, may nawawalang kuryente at yung kanilang paniningil naman ay pinapastro lang nila yung gastos doon sa kuryenteng i-deliver sa kanilang distribution system at yung kuryente na aktual na naibenta nila sa mga kanilang customers. Yun nga po. Alam nila na bibili sila di ba? From generation, bibili sila doon. Tapos yung transmission, dadalhin sa kanya at siya naman ang magdadala sa household. Alam niya yun May mawawala from generation, from transmission doon sa distribution utility at papunta sa household. Sa lahat ng dinaanan po ng kuryente na yon, alam niya na may mawawala. Opo, kaya nga po't binabawi yun doon sa power cost niya. Dahil nga yung nawawalang yun ay may katumbas na halaga. At yun ay kasama doon sa kanyang gastos na maaaring mabawi as a pass-through cost sa kanyang mga customer subject to the cap. That was... So, punta tayo ngayon doon sa pagbabawi. Yung non-technical, nandun na yun. Yung nangungulekta, nagkamali ng pagkolekta. Yung hindi niya nabasa tama yung metro. Yung billing clerk, mali yung ganito. These are non-technical. Walang kasalanan po yung rito Pati ba naman yun, ibabawi mo? Yung pong non-technical na pinag-uusapan natin dito ay yung karaniwan ay yung pilferages po. Kaya hindi na... So, paano po natin binabalanse yun? Kung hindi, halimbawa, nire-recognize nyo po hindi maiiwasan, paano natin reasonably mababalanse para hindi mabigat sa tao? Yun po ay yung pag-aralan from time to time kung ano yung akmang cap na ipatutupad ng ating mga distribution utilities. So, mula po ng 2001, nung magawa yung EPIRA hanggang ngayon, 24 years later, gaano na po yung pag-aaral? Gaano na po ang effort natin sa pagbabalanse ng problemang ito? Simula po tayo sa mas matataas na cap at nitong 2018 po ay nagkaroon nga ng pagtatakda ng bagong mga caps, mas mababa na, nasa 8% na. Nagsimula tayo sa private distribution utilities na mga nasa 12%. Ngayon po ay nasa 8 na. Pero ang actual nila ay mas mababa pa ngayon kahit hindi naman... Hindi po ang pag-aralan siguro natin, hindi yung pagbabalanse. Tingnan natin alin po ba ang ating binibigyan ng emphasis? Yun pong gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? Kasi kung titingnan po ninyo yung mga financials ng mga gumagawa ng kuryente, mapa generation, mapa transmission, mapa distribution, hindi naman po sila nalulugi, sa totoo lang. Siguro kayo, dahil kayo ERC, karaniwan na sa inyo, makita nyo yung financials nila Di ba? Sa isa sa mga resolution pa nga ninyo, naglagay pa kayo ng cap For example, meron kayong cap doon sa kanilang yung equity whatever. Meron kayong nakalimutan ko yung term Nag-set pa kayo ng parang should be only 36 point something o 13.65% yung cap sa isang distribution utility. Meron po ako nakitang resolution ninyo Pero pag tinignan nyo, hindi po 13.65%. Doon sa particular instance na yun, 22%. Sa mga kapatid, hindi po ninyo, hindi napapanagot Kaya, saan po kayo na nakakita na distribution utility na nalugi? Hindi ba natin pwedeng pag-aralan? Halimbawa, Meralco. Nakita niyo na po ba yung return to equity ng Meralco kung gaano po yung percent? Sa ngayon po,
magsisimula na kami ng rate reset. Kaya't matitingnan ulit kung ano yung nararapat na ipasingil sa kanila as part ng kanilang rates na weighted average cost of capital. Di po, sinasabi ko, kung halimbawa tinanggal natin ang system loss, kunwari lang pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat nang tanggalan ng system loss kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ay kalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko. Sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba, ma-improvise ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanilang aktual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang Hindi, kanilang yung pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang Walang system loss sa distribution? Halimbawa, Meralco? Yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil ng ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang doon sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O palagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa gano'n mawala na lang sa tao. Para lang maipababa natin ang kuryente. Gano'n po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak